Ito namang isang artista, si Coco Martin. Galit na galit. At ang kanyang mga pagsasalita, emosyonal eh. Anong papakainin ko sa pamilya ko? Ang sabi niya. Kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan sa iyo, kahit patayin mo pa ako. Of course, ang pinatutungkulan nito, sino pa kundi ang presidente. Sobrang galit na galit ako, sabi niya. Sabi ko, anong klaseng tao ito? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng nangyayari sa ating bansa, nao niya pang isipin, ipasara ang ABS-CBN kaysa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Tapos yung mga tao tuwang-tuwa na tayo nawala ng trabaho ang 11,000 na tao. Ngayon kaming 11,000, paano na kami? Sabi niya. Yun po isang artista. Sari-sari ang mga ipinapahayag kaugnay dito sa pagsayang ABS-CBN. Ano ba talaga? Sinisisi ang NTC, sinisisi si Pangulong Duterte, sinisisi ang Kongreso. Eh, sino ba talaga nagpasara ng ABS-CBN? The law shut down ABS-CBN. That is the long and short of it. Walang ibang nagpasarado kung hindi ang batas. Yan po ang hindi natin mabuburang katotohanan. And no amount of rationalizing and finger-pointing as well as emotional outbursts, placing the blame on any individual or entity could erase the undeniable truth. Wala talaga, kahit ano pang gawin natin. Na ang pagsarado ng ABS-CBN stemmed from the expiration of its franchise. Tingnan po natin, maigi. Ano ba ang tinatakda ng batas? Section 1 ng Republic Act 3846. Ang sinasabi po ay ganito. No person, firm, company, association, or corporation shall construct, install, establish, or operate a radio station with the Philippines unless or without having first obtained a franchise, therefore, from the Philippine legislator. Yun po ang batas, ha? Sinasabi na walang isang tao o isang kumpanya o asosasyon o korporasyon na maaaring mag-operate ng isang radyo sa Pilipinas, and for that matter, television, na walang prangkisa sa nanggagaling sa Kongreso. Yun po ang batas, ha? Ngayon, ang tanong naman, saan naman galing yung batas na yun? Ano bang pinagmumula nun? Sa saligang batas po, nakalagay naman doon, ay ganito. Basahin po natin. Section 11 of Article 12 of the Constitution. No franchise, certificate, or any other form of authorization for the operation of a public utility shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations or utilities shall be granted except
to citizens of the Philippines or to corporations. O anong ibig sabihin? Ibig mo sabihin, ang Kongreso lamang ang panggagalingan ng isang prangkisa upang ibigay sa isang mamamayan o isang kumpanya o korporasyon upang ito'y makapag-operate ng isang radyo o telebisyon. So madalit sabi, yun po ang basis, yun ang konstitusyon, kaya nagkaroon naman ng batas na hindi ka pa pwede mag-operate kung wala kang prangkisa at Kongreso lamang talaga ang maaaring magbigay niyan. Sa dahilan pong batas na yan, ang ABS-CBN ay nag-apply ng prangkisa. Binigyan naman po ng prangkisa upang sila ay maka-operate at ang prangkisa po ay 25 taon, 25 years. Yung pong 25 years nag-expire nung May 4 sapagkat yung pong batas na nagbigay sa kanila ng prangkisa o ang Republic Act 7966 ay na-publish noong 29 April of 1995. So madalit sabi, binilang yung 25 years mula doon sa publication. At lumabas po ng May 4, 2020. Since walang prangkisa, by operation of law, ex proprio vigore, ibig sabihin with full force and effect, yung pong prangkisa ng ABS-CBN ay nag-expire o natapos o nawalang buhay. Kaya ito ay huminto. Ang batas po ang nagpahinto rito. Hindi si Presidente Duterte, hindi ang NTC, hindi rin ang Kongreso. Ang Kongreso nga nagbigay ng prangkisa, nag-expire. Yun po ang katotohanan. Pero anong nangyari? Abay, for their own selfish political agenda, the usual nasty and bitchy opportunists grab at what appears to be a juicy controversy and took turns in putting the blame of the network cessation operation on the president. Sinasabi nila na ang presidente publicly kasi nagsabi na he would not allow the continuous operation of ABS-CBN after its expiration. They claim that si presidente daw ay gumaganti, was just exacting revenge for the personal slight he received from the management when ABS-CBN did not air the campaign material during the elections of 2016 kahit na nagbayad na siya ng kanyang ads. Sinasabi rin nila, they voiced the canard that the president was behind the issuance of the NTC of the cease and desist order on ABS-CBN. Sabi nila, si presidente ang nagutos niya. Lumikha po sila ng mga ganitong mga pahayag na lumili ka ng galit doon sa mga nanunood. Bigla silang tinanggalan ng kanilang source of information at lalong-lalo na raw sa panahon ng may global pandemic. Yun daw pong 11,000 na employees ay nawalan ng trabaho. Eto po ngayon. Alam po ninyo lahat po yung mga aligasyon na yun. Yung mga aligasyon laban sa presidente at sa pamahalaan ay maling-mali. At ito ay malisyoso. Bakit po kanyo? Sagutin po natin ni Cesar. Nung sinasabi nilang, yan si Presidente, just exacting revenge yan. Galit kasi yan eh. Nakakalimutan po nila that when the President of ABS-CBN, Carlo Katigbak, aired a public apology nung siya po ay lumabas sa telebisyon at humingi ng paumanhin, isang matapat na paumanhin kay Pangulong Duterte dahil po sa omission, dahil sa kanilang kasalanan na hindi pag-air ng campaign commercial. At para siyempre, dahil nasaktan ng presidente, sila po ay humingi ng paumanhin. At ang Pangulo, sa kanyang kababaan ng loob, ay tinanggap ang paumanhin ito. The acceptance of the apology should have put to rest whatever ill feeling he had against the broadcasting network. Hindi po ba, pag tayo hininga ng paumanhin at nakita naman natin ang katapatan ng paghingi ng paumanhin, yun po ay nakakabigay ng katahimikan dun sa namumuot nating inis
sa ginawa sa atin. Kaya, nung siya po ay nagbigay ng kanyang patawad, dapat tapos na po yun. At alam po ninyo, tandaan niyo po, tingnan niyo po ang kasaysayan ni Presidente Duterte. This president does not hold grudges. Hindi po siya nagtatanim ng galit. He has been maligned and character assassinated many times over. But he never retaliated by hailing the offenders to court. Hindi po ba? Nakita naman natin kung paano inaalipusta ang Pangulo, kung paano pati ang kanyang pamilya sinisiraan, kung paano tinatapon ng lahat ng mga masasamang description sa isang tao sa kanya. Kay murderer, lahat. Pero nakita po ba natin na siya ay nagdemanda man lamang kahit sino sa kanila? Wala. Meron po siyang soft heart na tinatawag. Ang kanyang puso ay, how do you say soft heart? Marupok. Meron po siyang tinatawag na kababaan ng loob. Humingi ng paumanhin. Nakita po natin kung paano humingi ng paumanhin siya kay Ginoong Ayala at kay Ginoong Pangilinan. Marunong din siyang magpatawad. Kaya doon lang po sa puntong yun makikita na natin na wala na yung sinasabi ninyong sama ng loob niya. He has nothing to do, wala siyang kinalaman sa pag-issue ng cease and desist order laban sa ABS-CBN. Sinasabi na, yan naman si Presidente. Pwede naman, meron naman siyang kapangyarihan na baguhin. At yung MPC may kapangyarihan din na mag-issue ng provisional authority. Abay, uulitin naman natin ng paliwanag. Hindi po, kahit po gusto ng MPC na mag-issue ng provisional authority, hindi po maaari. Sila po ay lalabag sa batas kung binigyan nila ng provisional authority. Since Congress has already spoken, siya naman ang may authority talaga ito. O di hayaan na po natin siya, ang Kongreso magka-desisyon. Huwag na po nating bigyan pa ng mga ano-ano mang emosyon o payag. Kagaya ng ginagawa nitong batang Coco Martin. Galit na galit siya. Iho, mali ang iyong mga pahayag. Sapagkat walang kinalaman ng Presidente. Kaya na sinabi natin, ang katotohanan, ang batas ang nagpasarado sa ABS-CBN. At kailangan po talaga pantay-pantay. We have to apply the law at all times sa lahat po ng panahon. Hindi pwedeng mamimili tayo ng panahon ng pagpapatupad ng batas. At hindi rin po pwede na tayo ay pipili kung saan natin patutupad ito.